Okay, sige. Ilang beses kong pinag-isipan to, no? O bago kami umalis ng Simara, ikuwento ko sa inyo kung bakit hindi ko na nakakasama si Kadede dito. Ayun. Hindi ko rin alam bakit biglang naging ganun si Kadede. Kasi, sa totoo lang, napapagalitan ko siya eh. Pinapagalitan ko siya sa way na makakabuti sa kanya. Chinachat ko siya, tinetext ko siya. Pag nagkakainuman kami, minsan ino-open ko sa kanya. Nag-iba na kasi si Kadede ngayon eh. Parang tinamad na siya, mga kapanalig, no? Sa akin naman, kahit hindi siya dito mag-vlog sa Kampanalig, sabi ko nga, pre, ba't hindi ka magtanim sa inyo? Ganyan. Magtanim ka ng gulay doon, tapos isip ka rin ng content kung ayaw mo dito. Kasi hindi ko naman sila inuobliga na trabahuhin lahat kung anong meron dito. 'Di ba? Sabi ko nga, kukuha na lang ako ng mga trabahador eh, 'di ba? Para kung nabibigatan sila, hindi sila mapagod. Eh nangyayari po, pag pupunta dito, sasabihin, tatanungin namin, pre, ano ba? Nag-vlog ka ba sa inyo? Nag-vlog ka ba? Tapos sasabihin sa amin palagi na hindi, pre, nakakatamad. Anong iisipin ko nun? Anong iisipan namin mga kasama niya dito? Anong iisipin ng ko sa word na nakakatamad? Ang gusto ko kasi, mag-vlog siya para sa kanya rin, para sa sarili niya, para makapag-ipon siya. 'Di ba? Hindi naman para sa sarili ko lang kung bakit ko siya sinasabihan eh. Tapos pag pinagsasabihan ko, syempre, may mga time na kunyari magiinuman, ganyan. Magkakaroon kami ng tampuhan. 'Di ba? May mga time na talagang magkakaroon ng salitaan, no, paliwanagan. Pero kinabukasan, ako yung magpapakumbaba at makikipagbati sa kanya at i-chat ko siya, pre, nasaan ka na? Pasensya ka na kasi ganun, ganyan, ganyan. Oh. Ako lagi po ang nagpapakumbaba. Ako ang nakikipagbati. Ang masakit lang po sa akin ngayon, ako na naman ba ang kailangan mag-first move para magkaayos kami? Eh sa buong pagkakaibigan namin, puro na lang ako yung nagpapakumbaba, ako yung unang bumabati sa kanya. Kahit sinesermonan ko lang naman siya sa dapat niyang gawin, na nakikita ko sa kanyang nagbago na siya sa way ng pakikitungo niya dito. Lagi na lang umuwi. Pupunta lang dito ng umaga. Tapos uuwi na. Tapos wala, hindi na magba-vlog. Tapos pag tinanong mo ulit, tinatamad na naman. Eh, sabi ko, paano mangyayari niyan? Eh di, pati ako tatama rin. Pati utol ko tatama rin. 'Di ba? Sabi ko, hindi ko naman sila inuobliga dito eh. Ang gusto ko lang makita sana, na kahit anong i-content niya, kahit hindi dito, makita ko bang siya, nagle-level up. Ganun ba? Kasi masaya para sa akin yun na nakikita ko yung kasama ko na nagle-level up eh. Ganun. Ayoko ng yung parang tinatamad ka. Pwede naman magpahinga eh. Sa totoo lang eh. Mag-vlog ka lang ng ilang minutes, magpahinga ka, matulog ka na maghapon, okay na. 'Di ba? Sa totoo lang. Pero yung tatagal na mga 3 days, yung kunyari mag-vlog siya ngayon, bago niya ma-upload yun, 3 days, 4 days, ano maiisipin? Ako, naghihintay lang po ako, nakausapin niya. Siya naman ang kumausap sa akin, hindi yung palaging ako yung nag-first move na na tawag dito, na siya yung laging parang aamuhin, ibe-baby ko, ganun. Kasi parang sa feeling ko, naisip ni Kadede na dahil lagi kong ginagawa na ako yung nagpapakumbaba, parang naisip niya siguro at nasanay na siya ganun at naisip niya na hindi ko kaya mag-isa dito sa Kampanalig kasi lagi ko siyang tinatawag pag mag-isa lang ako dito. O tapos si Utol pag mag-isa dito, pinapasamahan ko rin siya. O, di ba? So, rin doon ako nagtataka. Biglang nagbago. Biglang tinamad. 'Di ba? Makapag-vlog ka lang kahit kahit mag-vlog ka lang ng kahit maikli sa isang araw o magpahinga ka ng 2 araw, okay na 'yun, 'di ba? O 3 araw. Minsan kasi tuloy-tuloy wala siyang vlog. Pagtatanungin mo, tinatamad na. Pero malaking tulong talaga sa akin yan si Kadede, no. Ang ayun lang yung ko iniisip ko ngayon. Pag ako na nahimik, ako yung magiging masama.
Alam ko magko-comment na naman yung iba diyan na wala, yun nga, yung tulad ng sinabi ko, wala naman akong konsiderasyon. Oh, hindi ko man lang pinuntahan. Yun nga po, dun masakit sa akin eh. Ang bilis ko lang kausap, bakit hindi niya ako puntahan dito para humingi ng pasyensya? Hinihintay niya po ako yung unang pumunta sa kanya doon at makipag-usap. At parang ako pa yung hingi ng sorry dahil pinagsabihan ko siya na magsipag para makapag-ipon, 'di ba? Ayoko sana ng issue na ganito. Gusto ko maayos pa namin sana. Pero sobrang doon lang yung sama ng loob ko. Sabi ko bilang leader, kailangan ayusin ko talaga. Pero sa part na ako na naman yung makikipag-ayos. Ako na naman yung lalapit sa kanya na parang i-baby mo siya. 'Di ba? Hindi ko alam, baka siya may masabi rin sa akin sa part na ano ko. Basta madalas ko siyang mapagalitan. No, 'di ba? Sa way ng sa way na dahil nga gusto ko makita ko siyang makaipon, kumbaga mas tumaas pa yung mga views niya, 'di ba? Magsipag. Marami pa, pero syempre private na yung iba. Hindi na naman namin pwedeng i-share 'yon sa inyo. Pero ayun yung pinaka masama lang ng loob ko sa kanya. 'Di ba? Hindi ko siya sinisiraan Pinaliwanag ko na lang kasi ako yung napapasama. May mga magko-comment dito na dapat pinag-usapan niyo na lang, hindi niyo na lang i-public o inano dito sa YouTube. Hintayin ko pa ba na mag-isip kayo ng mag-isip, 'di ba? Kasi sabi ko, naghihintay lang ako na pumunta siya dito. 'Di ba? Pumunta dito, bumaba nung pagdating namin. May ano na kami doon, may away na kami doon. Ang isa pang masakit sa akin, sabi ko lang sa kanya, "Pre, hindi ka ba magpo-focus? Kung ganyan, tamad ka rin naman, magmo-motovlog na lang ako. Hindi na ako ganong magba-vlog diyan sa bahay. Mag-aano na lang ako ng ibang katiwala diyan," sabi kong ganon. Ang sagot ba naman sa akin, ganun ba? Sige. Yun lang. Anong iisipin ko? Tapos ako napakabilis ko lang kausap eh. 'Di ba? Pumunta siya dito. Hindi niya man lang ako rinekta para kausapin. Kasi yung nangyayari po diyan, tuwing magkikita kami, ako laging nag-a-approach agad para maayos kami. Binibiro-biro ko na siya. Binibi ba? Ganun. Kaya malungkot ako sa nangyari na to. Kasi parang nakikita ko sa kanya na wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam na may nangyayaring ganito. No? Hindi niya man lang ako kinausap, pwede niya naman ako i-chat. 'Di ba? Pwede niya naman akong puntahan dito at sabihin na, "Pare, pasyensya ka na." Wala akong narinig na ganun. Wala naman akong sa kanya masamang sinabi. Ang sinabi ko ay para sa kabutihan niya lahat. Para sa ikabubuti ng channel niya, 'di ba? Tingnan nyo, sa mga malaki nga ang naitulong sa akin ni Kadede, totoo yan, inaamin ko po. Pero pag the way na ganyan naman yung magiging ugali niya, paano naman matitiis mo bang kasama yung laging ganun? Lagi na lang nakaduyan dito. Okay lang yung maintindihan ko kung kung mga pahinga siya, pagod siya. Kaso wala namang ginawa eh. Maghapon nakahiga. Nakaduyan lang. Oh. Sorry dapat hindi ko ipapublic to, pero sa way na parang siya pa yung kailangan bibihin at sa way na parang siya pa yung nagmamalaki sa akin, doon ako nasasaktan eh. Lahat na po ng pagpapakumbaba noon, simula nung una pa lang, ginawa ko na po. Binibiro-biro ko siya pag may mga kami. Pero sa time na to, napuno na ako eh. Ako na naman ba kailangan ko mausap kasi leader ako, ganun. Ako, lalambingin ko na naman ba siya? Parang hindi ko na kaya. Parang masasanay na siya ng ganun eh. Ayoko sana to i-public eh. Kasi gusto ko pa maayos eh. Kaso anong gagawin ko? Ang dami yung nagtatanong sa akin, tapos ibabash na naman ako na iba na, "Porket tapos na yung bahay mo, hindi mo na inintindi si ganyan si Kadede." Anong gagawin ko kung hindi naman nakikinig? Ang chat ko pa nga dyan, "Pre,
pakiusap ko lang sa'yo, wish ko lang sa'yo, sana mag-vlog ka naman. Huwag mo sayangin yung pagkakataon. Ano gusto mo, bumalik ka ulit sa trabaho mo na may amo ka o na hindi ka makapagpahinga kung kailan mo gusto. 'Di ba? Dito sa vlog, pwede ka magtrabaho tapos pwede ka magpahinga ng matagal. So, ayun. Paano? Anong gagawin ko? Hindi ko na, litong-lito na ako, nagdadasal pa nga ako eh. Alam niyo, pwedeng maayos pa sana at hindi ma-public to eh. Kaso nga lang, sawa na akong ako pa makikipagbati para sa kanya naman yung sinabi ko. 'Di ba? Hindi ko alam kung tama pa ba tong ginawa ko na ikwento sa inyo. Pero syempre lahat naman ng tao napupuno. Sobrang bait ko naman talaga sa kanya. Mabait rin naman siya sa akin. Ang naging punot dulo lang nito, yung naging tamad nga siya eh. At marami pang iba na, pero hindi na pwede kwento dahil private na. Pinalulungkot lang din ako. Pero syempre, bago umalis, sinabi ko na sa inyo. Sana naintindihan niyo yung side ko, di ba? Kasi marami na naman dyan na talagang magko-comment eh. Iba-iba naman pagkakaintindi ng tao. Ano ba gagawin ko? Porket malaki na itulong sa akin, hahayaan na akong parang abusuin yung kabaitan ko? Ganon? Porket malaki, wala ba akong naitulong? Di ba? Hindi po, porket nakasama dito palagi, hindi na ako pwedeng magreklamo sa way ng ugali niya ngayon. Na parang siya pa yung nagpapahabol. Kasi yun nga, talagang parang tumatak sa utak niya na kailangan namin siya, hindi namin kaya na wala siya dito. 'Di ba? Dahil nga siya yung taga dito at siya yung laging napapakiusapan, 'di ba? Na samahan kami. Ano mangyayari? Gusto ko lang kasi talaga makita siya na yung sa isang grupo kasi, pag nakikita mo siya nagsisipag, nagbablog siya, kahit saang lugar pa yan, kahit umalis-alis lang siya dyan, magtanim-tanim, di ba? O gawin niya yung sariling nilang bahay. O di ba? Tutulungan pa nga namin siya eh. Anong ginawa niya ngayon? Kung kailan ko siya sinabihan ng ganito, tsaka siya nagsipag mag-vlog, tapos tsaka kanya yung ginawa yung bahay. So, nakabuti di ba? Kasi kung hindi ko ginawa to, hindi niya sisipagan. Kung hindi ko siya kung hindi ko siya tiniis, hindi siya magba-vlog ng husto. Pero sabi ko, ang bilis ko lang kausapin. Bumaba lang siya dito, pansinin niya ako. Ako naman ang una niyang pansinin naman. Kasi paulit-ulit na naman. Ako na naman ang maglalambing, mag-approach sa kanya. Parang ay naku, naintindihan niyo ba yung part ko? Ay naku po. Hindi ko na alam yung ko. Dito nga, hindi naman sa dito nga, halos si kuya halos gumagawa ng dito eh, ng gawaing bahay eh. Siya pupunta lang dito, pagkakain, uuwi, aalis na. Minsan nasa duyan lang, tapos tatanungin mo, ito pa ang isa kong dyan, parang napuno na ako kasi, pag nandito yan, lagi siya nakabuntong hininga, tapos parang laging latang-lata, di ba hindi ka madadala sa hindi ka madadala sa kasipagan pag ganun yung kasama mo eh. Tapos na lang siya, parang ang bigat ng dating niya, ganun. Ay nako. Pero okay na. Ngayon, nagsisipag siya, di ba? O, nakapag-vlog siya. Parang sunod-sunod nga yung vlog niya eh. Masaya ako para doon. Yun ang gusto ko mangyari sa kanya. Wala, nasanay na siya dito ng
Kaya kung i-comment nyo na malaki na itulong niya, totoo po yun. Pero paano naman yung naitulong rin namin sa kanya? Sobrang sama po ng loob ko sa part na ako na naman ang magpapakubaba. Dapat ba ganun? Ako na naman kahit para sa kanya naman to. Yung mga sinabi ko, wala eh, napuno ng salup eh. Hindi ko na siya pinansin. Kaya sabi ko, bibigyan ko to ng araw. Kasi nasanay nga to na ano eh, hindi ko siya matiis palagi eh. Talagang pinapansin ko siya agad, pinupuntahan ko eh. Sabi ko, bibigyan ko siya ng panahon. Ilang araw na ako dito, hindi siya nakikipag-usap sa akin. Ilang araw na ako dito, isang chat lang sa akin, hindi niya nagawa. Anong gusto niya iparamdam sa akin? 'Di ba? Anong gusto niya iparamdam sa akin? Anong gusto niyang iparating? Na ayaw niya na dito. Dahil napagsabihan ko siya. 'Di ba? Ako na naman. Ayan, ito na naman yung mga basher, dati ka na naman yan. Ako ayoko sanang ayoko sanang magkaganyan kami ni Kadede. Pero kahit nangyari tong pagsasabi ko sa inyo, open pa rin ako kay Kadede. Open pa rin ako. Okay pa rin siya sa akin, makipag-usap siya sa akin, okay pa rin kami. Mabait naman yan eh. Yun lang ang pinaka ayoko nang ako na naman yung magsasorry, ako na naman yung hihingi ng tawad dahil napagsabihan ko siya. Oo. Dahil nagalit ako dahil sabi ko, tamad mo na pre, mag-ano ka niya, ganyan, sinasayang mo yung pagkakataon hangga't may YouTube, mag-vlog ka para makaipon ka. Wala eh. Baka iniisip nyo na na baka napapagod na dito kasi pag dito puro gawa, puro ganyan, puro ganun. Hindi na nga po yun eh. Ang sinasabi ko, mag-vlog na siya sa ibang lugar. Kung nagsasawa na siya dito. Pag nakapag-vlog siya doon, pwede naman siya pumunta dito eh. Tapos na lang kami, banding, ganun lang. Kung kung mag-ano siya ng mga baka doon sa kanila, kung kailangan ng tulong namin, walang problema, tutulungan namin. 'Di ba? Kung kailan na ganito na may problema kami, tingnan mo, tsaka nagsisipag nga, 'di ba? Papagawa yung gaganon. Masipag mag-vlog. Kung binati ko na naman siya, edi uulit-ulit lang din yung ugali niyang ganun. Sana naiintindihan niyo naman yung part ko. Nahihirapan na rin ako kasing hindi magsalita eh. Kasi alam kong nararamdaman niyo na at ang daming nagtatanong kung bakit hindi ko pinapansin si Kadede. Kaya, ayun, sa mga nagsasabi na wala akong utang na loob, ang laki ng naitulong ni Kadede sa akin, isipin nyo naman din yung naitulong ko sa kanya. 'Di ba? Pero, hindi ako, hindi ako galit. Nagtatampo lang ako. Hindi niya man lang ako pinuntahan, kinausap dito. Nung pumunta siya dito, parang, pre, sumisigaw-sigaw lang siya, kinakausap niya si Utol. So, ang gusto niya, ako na naman lumapit sa kanya at kausapin, balita sa'yo. Ganon. Hindi makapag-vlog daw ng ilang araw dahil may naano sa dibdib, pero nakakapag-motor. Nakakagala. Paano yun? Ako nga nung bangas-bangas mo ako, 1 week pa lang bumalik na ako dito eh. Ilang araw na, 12 days na. Nung pumunta dito, ang sakit pa rin daw ng dibdib niya. At ang tawag dito, dinala lang yung yung tawag dito, planer. So paano? Parang nag-aalibay siya. Marami siyang alibay na na pag-iisipin mong Ako ayoko sanang lumalato Pero kung makikipag-usap sa akin si paring Kadede, ba't hindi ko siya tanggapin? Kung mas gusto niya magsulo, edi desisyon niya yun. Basta ako ayoko na magpakumbaba, lagi na lang ako. Nahihirapan na ako kung iisipin ko lang. Naku po, sobra na. Bahala na. Basta kanina nagdadasal nga ako eh. Sabi ko, kung ano ba gagawin ko, kasi ayoko rin masira yung sama namin. Pero
Ayoko na nang ako yung ano. Parang wala siyang plano eh, oh. Wala siyang pakialam, oh. Wala siyang pakialam. Parang ano pa, siya pa yung ano. 'Di ba? Sa word na siya nagmamalaki. Kung nanonood ka pa rin ka, Dede, pasensya ka na. Kung naibanggit ko to sa mga viewers natin, pero ay nako. Hindi ko na kaya yung ano, yung ganun mo. Gusto ko sana maging ano lang, peaceful lang tayo dito eh. Kaso nga lang kung ganyan, ikaw, hindi mo nga sinasabi sa vlog mo na ano eh, na ganito may ginagawa lang ho ako dahil kaya hindi ako nakapunta ng Kampanalig. Hinahayaan mo na mag-isip yung mga subscriber natin. Napapasama ako. Anong gagawin ko? Hindi ako magsasalita. Anong gagawin ko? Sige na nga para maayos lang to at hindi masira yung samahan namin. Pupuntahan ko siya, kakausapin ko na naman. Ganun yung nasa utak ko. Tapos pag naano ko na, ako na naman makikipag-ayos. Ano to? Kahit yung kapakanan niya na iniisip ko. Basta yun, bahala na po kayo mag-isip. Kung aayawan nyo na ako dahil dito sa nangyari, walang problema. Pero sana suportahan nyo pa rin po si Kadede kahit ganun. Panoorin nyo pa rin siya. Kasi yun naman ang pangarap ko eh. Tumaas yung views namin pare-parehas eh. Sama-sama kami sa taas, yun ang gusto ko. Ang kaso nga lang, ayaw niya ata sumama eh. Gusto niya sa baba eh. Di ba? Ay naku. Pero kung nanonood man siya, kung gusto niya pa rin maging maayos kami, pumunta siya. Di ba? Hindi yung... Ako na naman ba? Yan, basta ano. Open pa rin naman siya dito, walang problema. Oh. Mahal ko yan si Kadede. Yun lang ang ayoko, na ako na naman. Basta mag-aayos na ako ng gamit ngayon, pasimara na kami. At ayan, desisyon niya na yan kung anong gusto niya maging karir. Sabi ko nga, sinayang niya yung pagkakataon eh. Sinayang niya yung pagkakataon na kumita ng maganda sa YouTube. Pagtatanungin mo, tinatamad ako, pre. Ay. Siguro yun lang talaga ano, kung madalas ko siya mapagalitan tungkol doon sa mga ano na yun. Sa mga dahilan na yan. Sino ba gaganahan doon? Hindi mo nga makapaggalaw-galaw dito, nakakaya din kay kuya. Basta kung ayaw niya, edi magmo-motovlog na lang ako at mag-vlog na lang din siya doon sa kanila kung yun ang gusto niya eh. Kasi, pinaparamdam niya na talaga sa akin eh, na ano eh, wala siyang pake. Kailangan siya ang habulin ko. Ganun. Tama ba naman yun? Ilang beses na ako nagpakumbaba. Hindi ko na alam gagawin ko. Basta yun na lang ho. Basta maganda yung nalaman nyo. At naisipubliko ko na rin naman. Pero supportahan nyo pa rin si Kadede. Ayoko lang yung yung agam-agam nyo ba na maisip kayo ng isip. Dapat kasama siya sa lahat ng lakad eh. Dapat kasama nga siya sa Simaray. Kaso anong ginawa niya? Hindi na naman siya namansin. Pinagsabihan lang siya ng ganun. Masarap naman kasama yan si Kadede. Kaso anong gagawin ko? Mali ba ako doon? Kung bakit hindi ko na siya pinansin, hindi ko na binabanggit yung pangalan. Kaya hindi ko na siya pinuntahan eh. Ako na naman po ba ang mali? Sisihin na naman ba ako dito? Ay nako. Basta bahala na ko kayo kung ano isipin nyo. Basta napaliwanag ko na sa inyo, no? Marami pa. Pero masyadong private na po yung mga bagay na na hindi pwedeng sabihin. Kasi hindi naman porkit kami YouTuber at lagi nyo napapanood. May mga bagay na hindi naman po namin pwede ma-share sa inyo. Kumbaga may mga boundaries din po, no? Kaya, ayan. Nakakalungkot lang din. Sari-sari ng mga comment yun yan. Basta yan inuulit ko. Open pa rin naman siya dito. Ayoko lang din masira ako sa inyo. Baka sabihin nyo na napaka walang kwenta ko naman.
hindi ko man lang inano si Kadede. Lagi na lang ako eh. Uulitin ko na naman. Hindi naman porket... Ay nako, di ba porket ako na lang lagi. Parang gusto niyang puntahan ko siya doon, tapos iheli ko siya. Tapos sabihin ko sa kanya, pre, pasensya ka na, nasabihan kita ng ganyan. Tatanggap ko sanang mali ako kung yung mga pinagsasabi ko, mga puro puro ikakasakit ng loob niya. Di ba? Opo. Baka mamaya sabihin niya, napapagod na siya dito sa Kampanalig. Mas marami pa nga kayong pahinga kaysa sa vlog eh. Kasi ninyo, hindi na siya gano'n nag-upload, di ba? Noong mga nakaraan. Tapos pag dito, hindi na rin masyadong nakakasama sa vlog namin ni Utol. Kumbaga, sariling sikap na lang din yung vlog ko. Si Utol, sariling sikap na lang. Kung kailan siya sipagin, doon lang siya kikilos, tutulong. Ako nahihiya kasi akong, ano ba, dapat na gawin na, gaganyan. Basta, nahihiya ako, syempre, sabi ko nga, hindi ko sila inuobliga na palaging gumalaw dito. Kung saan nila gustong mag-vlog sila. Ang masama na pala yung yung concern ka lang sa tao. Minasamahan niya eh. Nung tinanong ko siya na, pre, parang inano ko siya eh, para ma-realize niya ba, ang sabi ko sa kanya, kukuha na ako ng bagong katiwala kung hindi ka magpo-focus ulit. Sabi ko ganon, magbablog na lang ako, magmotovlog na lang ako. Ganon, sige, ang reply niya, ganon lang. So, ibig sabihin, mas pinili niya na wag mag-focus. Hindi siya natakot sa sinabi ko. 'Di ba? Mas gusto niyong Mabuti ngayon, nagsisipag na eh. So, yun lang. Masyado nang mahaba to. Kaya parang Kadede ko nanonood ka, walang problema. Makipag-usap ka naman sa akin. Hindi yung ako na naman ha. Hindi ako galit, nagtatampo lang ako. Tsaka ginawa ko na rin to, itong video na to, para alam nyo na rin. At kung magkaayos man kami, at bumalik na naman siya dun sa ganong gawi, edi alam nyo na. Pero ako, kung kausapin niya ako, walang lamat yung pagiging, yung kaibigan namin. Hindi magkakaroon ng lamat. Mahal ko yan si Kadede, kaya nga, lagi ko sinasabihan, mag-vlog. Pero sa way na napapaisip kayo, kung ano nangyari, at napapasama na naman ako, hindi ko na kaya. Gusto niyo maging bayani na naman ako, na puntahan ko na naman siya doon. Woo! Yun po sa mga nagsasabing sana hindi nyo na ipinablik, pinag-usapan nyo na lang. Yun nga po ang problema eh. Hindi siya nakipag-usap. Ako na naman ang inihintay niya na kumausap sa kanya. Yun lang. Sawa na ako. Sawa na ako pagsabihan siya. Sawa na ako suyuin siya na parang siya yung kailangan ng lahat. Yun lang. Kung may magalit sa akin dito, okay lang, intindihin ko yung sabi ko nga, hindi naman pare-pares yung pag-intindi natin. So, nasabi ko na sa inyo. Kung wala siyang pakialam sa akin ngayon, edi parang malaman nyo na, di ba? So, hanggang dito na lang po talaga, mga kapanalig. Magkita-kita na lang po tayo sa biyahe. Tama, sa Simara. Paano ko sa inyo yun? Nalulungkot ako na Basta bye-bye po. At sana naintindihan nyo yung part ko. Sa mga hindi rin makakaintindi, ayos lang din. Sa mga sasabihin ng kahit na, malaki na itulong sa'yo. Sige, okay lang. Sige na. Bye-bye po. Hindi ako galit. Nagtatampo lang. Pwede pa maayos yan. Depende sa kanya. Kung magmamatigas siya, edi magmamatigas na lang din ako. Bye-bye. Salamat sa pakikinig.